Hello! Good afternoon all! So, eto na nga ang pinakahihintay ng aking pamilya at mga kaibigan to do this, di ba? So, thank you sa inyong lahat na talagang nag-encourage sa akin to do this. And first of all, syempre, thank you kay Lord. So, ayun po, nandito po ako ngayon because I want to share my life to all of you. Um, Siguro po, simulan ko po sa kung bakit eto nga, dito tayo ngayon. So, um, una sa lahat, gusto ko pong i-honor and glorify si God dito sa gagawin ko na to. And I hope and pray that you will allow me to share my life to you, to share yung mga bagay na nangyayari sa akin from the past and up to present. Gusto ko din po munang magpasalamat sa lahat ng mga nag-pray sa akin para magawa ko to. And especially, thank you God for giving me a courage na masimulan ko tong video na to, na magkaroon ako ng tapang na talagang i-share yung buhay ko online sa maraming tao. Hindi po ito ganun kadali. Sa totoo lang, wala akong tiwala sa sarili ko. Nung tinawag ako ni God about this, talagang taon yung binilang bago ko po ito nasimulan. And today, talagang grabe lang talaga si Lord kasi itong mga nakaraan, paulit-ulit po yung mga words na sinisend niya sa akin and kung paano niya ako kinakausap. So, alam niyo po yun, ang hirap lang kasi pag yung ang pakiramdam mo is hindi mo kaya, kagaya ko po, minsan parang bulol pa ako, ganyan. And hindi ko alam yung gesture ko, kung okay ba, paano ba ako magsasalita. And ayun, talaga pong nagtiwala ako, hindi po sa sarili ko. Ang tiwala ko po ay nasa Panginoon. And naniniwala po ako na hindi niya po ako pababayaan sa journey ko na to. And yung mga tao din po na nagdadasal sa akin, ng continuously na nagdadasal sa akin, thank you po sa inyong lahat. And I'm asking po for the more prayer po na talagang ito po, hindi ko po siya parang ngayon lang nasimulan, but talagang yung pong magawa ko po everyday kung kinakailangan. So, ayun po, sabi naman po sa Book of Psalm, chapter 121, verse 2. My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. So, ito po yung verse na na-receive ko today habang nagre-ready po ako today na gawin tong gagawin ko. And, ayun po, thankful naman po ako na alam kong kasama ko si God always. Kasi, kanina actually pagising ko, talagang wala po akong gana. Alam niyo yung pakiramdam ko parang, ano ba to, ang bigat naman. Tapos naririnig ko na naman, parang umuulit na naman, sinasabi na naman ni God sa akin, kailan mo sisimulan? Kailangan mo nang simulan. And then, naaalala ko po, nitong mga nakaraan, sunod-sunod yung mga verse na nare-receive ko about sa pag-obey ko sa kanya. And yung word of the day ko nga po ngayon sa Facebook ko is obey. And share ko din po sa inyo yung isa sa mga na-receive ko na verse nitong mga nakaraan lang na talagang alam niyo yun, parang eto na talaga, dun talaga ako pa napauupo talaga na sige po, eto na po Lord, sisimulan ko na po Lord. For how many years Lord, eto na po, promise po. So, eto po yung na-receive ko. Sumagot si Jesus, hindi pinahihintulutan ng Ama na malaman ninyo kung kailan mangyayari ang mga bagay na itinakda niya. Ngunit pagdating ng banal na espiritu sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan at ipahayag niyo ang mga bagay tungkol sa akin mula rito sa Jerusalem hanggang sa buong Judea at Samaria at hanggang sa buong mundo. Gawa 1:7-8. So, ayun po, hindi ko pa po kasi alam kung paano ko bibigkasin yung pagtagalog ng talata, bersikulo, gano'n. So, pasensya na po kayo. Gagalingan po natin next time. And eto nga po, nakagawa pa nga po ako ng dito, word of encouragement na Tagalog. Tagalog din. So, ito po.
Sa pamamagitan ng banal na espiritu, magkakaroon tayo ng kapangyarihang maipahayag ang katotohanan sa buong mundo. Share ko po sa inyo yung isa sa short stories na nagawa ko. Ang title po nito ay Payapang Paglilingkod. Basahin ko po sa inyo ha. Ang maigsing kwento na ito ay tungkol sa isang taong natagpuan ng tunay na kapayapaan sa kanyang pamumuhay. Ako ay isang taong napakahilig sa negosyo. Naging inspirasyon ko ang lahat ng matataas na negosyante sa Pilipinas. Pinilit kong abutin ang lahat upang makarating sa taas at maging may-ari ng isang kumpanya. Ngunit nang dumating ako sa araw na ibinibigay na sa akin ng Diyos ang aking matagal ng mga pangarap, ay unti-unti kong nakikilala ang aking sarili at mas nakilala ko pa ang Diyos. Kasabay ng pagbuhos ng mga biyaya ang pagtawag sa akin ng Diyos sa kanyang tahanan. Ipinakita niya sa akin ang halaga ng kapayapaan sa buhay na akala ko ay matatagpuan ko sa pagyaman at pag-abot ko ng aking mataas na pangarap. Hindi ko namamalayang nagsisimula na pala ang pagsala sa aking puso kung ano ba talaga ang totoong laman nito. Hanggang sa tumibok ang puso ko para sa Diyos. Ibinigay ko ang buhay ko sa pamamagitan ng paglilingkod ko sa Kanya at biglang nagbago ang aking mga pangarap at plano nang maramdaman ko ang tunay na kapayapaan sa piling ng Diyos habang pinaglilingkuran ko siya. Ang sabi sa salita ng Diyos, paghariin ninyo sa mga puso nyo ang kapayapaan ni Kristo, sapagkat bilang mga bahagi ng iisang katawan, tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa, dapat din kayong maging mapagpasalamat. Colosas 3:15. So, ayun po. Thank you po sa inyong lahat sa pakikinig. I hope na na-inspire ko po kayo dun sa short story na nagawa ko. Kung medyo may kulang man, please pray for me na mas mapag-igihan ko pa po. And I pray din na bigyan pa ako ni God ng wisdom and knowledge. And yun, mas makapag-aral pa po ako ng kanyang mga salita. Nang sa ganun po, may share ko din po sa inyo ng tama. Yun po, asking po ako na patuloy niyo po akong ipagdasal for this mission. And I know na marami pa po. And abangan niyo po ako. Mas marami pa po akong kwento. Mga short lang po muna yung mga, yung mga isi-share ko sa inyo. And then, next time po, gagawa po tayo ng mas medyo mahaba na kapag kaya na po natin. So, practice muna. But I hope na talagang nag-enjoy din naman po kayo and meron po kayong nakuhang lesson doon and word din from the Lord. And yun po, salamat po sa lahat and have a blessed afternoon. Thank you!